God is good. All the time. All the time. God is good. Palakpakan natin ang Panginoon. Kung mapapansin nyo sa buong buwan ng Agosto, nagsimula ito noong nakaraang linggo, ay pinapaksa ni Jesus kanyang diskurso sa kanyang pakikipag-usap at pagtuturo ang tungkol sa buhay na walang hanggan, ang buhay na walang katapusan. Di ba pangarap ito natin lahat? Gusto mo bang mamatay? Gusto mo bang mamatay? Tanungin mo nga yung katabi mo. Gusto mo bang mamatay? Di ba ayaw nating mamatay, pero meron tayong kamatayan sa daigdig na ito. Pero sasagutin niya ang isang napakahirap paniwalaan, kaya nagkakaroon ng problema noong panahon na iyon, di ba? Tungkol sa diskurso ng buhay na walang hanggan. Naalala ko ang mga kwento tungkol sa paghahanap ng Fountain of Youth, di ba? Dati, nung kabataan ko, ay may mga film ng tungkol sa Fountain of Youth. Yung mga taong naghahangad at naghahanap ng bukal ng buhay na hindi na sila tatanda at hindi mamamatay. Ang isa nga rito ay ang film ng Cocoon, di ba? Yung Cocoon. Sabing ganon, sa Cocoon na yon, naligaw dito sa mundo ang mga alien, okay? At hindi na malayan ng mga matatanda na may mga alien pala doon sa lugar na kung saan naliligo sila. At dahil naligo sila, kung nasaan ang alien, abay nakita nila, nagbago ang kanilang balat, no? Naging bata sila, no? Naging medyo bata sila, na nabawasan ang kanilang katandaan. Pero malungkot pa rin sila, sabing ganon, sa bandang huli, ang gwapo ko na, ang ganda ko na, bumalik na sa kabataan, ang aking katawan, ang aking lakas, pero baka tumanda uli kami, tatanda uli kami, mamamatay din kami sa daigdig na ito. Anong gagawin namin? Sabi nila sa mga alien, sumama kayo doon sa aming planeta. At sumama nga yung mga matatanda at hindi pa nakababalik hanggang ngayon. Baka buhay sila doon sa planetang iyon. Gusto niyo bang pumunta doon sa planetang iyon? Buhay kayo, pero abang panahon, baka nandoon lang kayo sa gitna ng init, no? O gitna ng kalawakan. So, yun. And then, isang emperor din, bago dumating si Kristo, 7 siglo bago dumating si Kristo, naghahanap na ng Fountain of Youth. Alam niyo kung sino ito? Si Emperor Qin, no? Si Emperor Qin. Ang laki-laki ng kanyang accomplishment. Pero ikaw ay may malaking accomplishment na itayo mo ang Wall of China. Di ba? Yun na siyang nagtayo nun yung Wall of China. Si Emperor Qin. Alam niyo, yung Wall of China, mga minamahal na kapatid, yan lang ang tanging struktura na makikita mula sa buwan. Yan ang sabi ng mga nakarating na ng buwan. Yun lang. Pero yung kasikatan na yon. Pero narating niya yung kasikatan, siya'y malungkot pa rin. Kasi alam niya, tumatanda na siya, mamamatay na siya. Isang araw, nabalitaan niya
yung curiosity niya, nabalitaan niya na meron daw fountain of life sa isang isla. Nako, dinala niya yung mga ginto, dinala niya yung kanya mga pamalit para may pagtapat lang yung sekreto kasi hindi tumatanda daw yung mga nandoon, siguro sa mga vitamin. Ano? Bakit daw bumabata yung nandoon? Pero hindi nila alam na namamatay din yung mga tao. Abay, sekreto daw nila yun. So, nagpunta doon si Emperor Qin, no? Pagpunta doon ni Emperor Qin, sabi niya ganon, ipagkaloob niyo sa aking malaman ko ang sekreto ninyo tungkol sa buhay na walang katapusan sa pagiging isang kabataan. Sabi sa emperor, sekreto nga namin yun eh. Bakit namin sasabihin sa iyo? Nako, nagalit ang emperor, pinagpapatay ang mga naroroon at siya rin ay namatay na sa katandaan at hindi niya nakuha ang walang hanggang buhay. Nung si Christopher Columbus ay nakarating ng Amerika, merong isang magaling sa expedition, si Ponce de Leon. Naitayo niya ang maraming settlements, maraming syudad, napakayaman niya, pero gusto niya ring magkaroon ng buhay na walang katapusan. Nagpunta siya sa Amerika, siyang unang nag-expedition para magtayo ng mga tahanan ng mga tao, ng mga syudad. At doon, akala niya ay mayroong buhay na walang hanggan, may fountain of youth. Lalong umikli yung buhay niya kasi pinana siya ng mga katutubo na may lason dito sa kanyang paa at siya ay dahan-dahang namatay. So may mga bagay na importante sa tao, sa paghahangad ng tao. Ang isang napaka-importante sa paghahangad ng tao ay hindi siya mamatay. Yung buhay siya. Kaya hindi mapaniwalaan ng mga tao si Jesus. Noon pa man, nagtatanong na sila, anong nangyari kay Abraham? Anong nangyari kay Moses? Ang mga naging tapat sa Diyos, ang mga naglingkod sa Diyos, buhay ba sila? May buhay ba sa kabila, bukod sa buhay na walang hanggan? Kaya, tanong iyan sa atin, no? Iyan ang pinakasentrong pananampalataya natin. At kapag hindi mo pinanghawakan ang turo ni Jesus, ay mayroon kang problema. Ibig sabihin, ang iyong pananampalataya ay hindi matibay kapag hindi malinaw at matibay ang pananalig mo sa buhay na walang hanggan na tinuturo ng ating Panginoon. May buhay na walang hanggan. Yan ang sabi ni Jesus. At ako ang buhay na walang hanggan. Sinabi niya nga, ako ang tinapay na galing sa langit. Yan ang kanyang sinasabi noong nakaraang linggo. Meron lang nagiging problema kasi ang nagiging problema ay mahirap na mahirap paniwalaan. Hindi ba ito ang anak ni Jose? Hindi ba ito ang anak ni Jose? Hindi ba ito ang anak ni Maria? Hindi ba nandito ang kanyang mga pinsan, mga kapatid sa kanilang lahi, sa kanilang lipi?
So yun yung nagpapahirap para maintindihan kung sino si Jesus. Yung bias, may bias sa kanilang isipan. Ngayon, ano ang bias sa inyong isipan? Ano ang nakakapaghadlang upang panghawakan mo at gawing pag-asa? Ang sinasabi ni Jesus, ako ang buhay na walang hanggan. Sinabi niya, ako ay galing sa langit. Ako ay galing sa langit. Dinidefine niya ang kanyang relationship with the Father. Mula pa noong una, ako na, kasama ko na ang Ama. Ang nakakita sa Ama, ang siyang nakarating ngayon dito sa daigdig na ito. Ngayon, may problema ka ba? May problema ka ba? Katulad ng mga taong iyon na iniwan si Jesus. Kasi minsan lang may nagsalita ng ganito. At si Jesus iyon. At napatunayan sa kanyang buhay, napatunayan sa kanyang pagpunta dito sa daigdig na ito, na siya nga ay hindi basta tao. Hindi ba? Ang tao ay dumaan sa proseso. Hindi ba? Dumaan sa proseso na siya'y produkto ng kanyang ama at ina. Pero nung dumating si Jesus dito, ang anghel ang nagsabi, itong isisilang mo, Maria, ay anak ng Diyos, galing sa Diyos, hindi nilikha ng Diyos, kundi galing sa Diyos. Siya ay ang anak ng Diyos. Tingnan nyo, i-define ang relationship ng ama sa anak at ang anak at sa ama. Nililinaw yan sa atin na wala dapat na makakahadlang sa ating isipan na si Jesus nga ang anak ng Diyos na siyang magbibigay ng walang hanggang buhay sa atin. Kapag hindi ka naniwala dyan, ang buhay mo ay hindi mo ipagkakaloob kay Jesus, hindi ka magtitiwala, matatakot ka sa kamatayan, matatakot ka sa mga pagdaraanan mo sa daigdig na ito, hindi mo ihahandog ang iyong buhay. Hindi ka magbabago. Ang kakapitan mo, ang gagawin mong pag-asa ay ang material na bagay. Ang gagawin mong pag-asa ay yung iyong kasikatan. Hindi ba? Tulad ni Pacman, di ba? Katulad ng mga niyulo ngayon. Yan ang kanyang pinangahawakan ni Carlos Yul na siya ay gold medalist. Di ba? At nagkakaroon siya ng problema sa turo ni Jesus. Nang turo ni Jesus, mahalin mo ang iyong mga magulang. Hindi porket may pera ka ngayon, ay gagawin mong mas mahal mo ang iyong girlfriend. Hindi mo nakita yung mga paghihirap ng iyong mga magulang. Di ba? So, yun yung isa na dapat nating tignan. Then, ano ba yung sinabi ni Saint Paul? Ang sabi ni Saint Paul, he was in the form of God. Siya ay Diyos. Nasa forma ng Diyos. Siya ay Diyos. Ngunit, kinalimutan niya muna ang kanyang pagka-Diyos. Itinago niya ito upang samahan tayo sa daigdig na ito. Upang experience niya ang daigdig na ito, ang iyong nararanasan, ang iyong pagluha, ma-experience niya rin yon, ang sakit, ma-experience niya rin yon, ang gutom, maranasan niya rin iyon. Upang itong sabihin mong, Diyos mo ay hindi Diyos na nagpapasarap lamang, kundi Diyos na sinamahan ka sa hirap at ginhawa, sa dusa at ligaya ng iyong buhay. So what is Jesus? Jesus, sinabi, it is the eternal life. He is the eternal life. Siyang walang
hanggang buhay natin. Okay? So malinaw iyon sa atin. Now, ano pa yung dapat nating tignan dito, mga minamahal ng kapatid? Ang tingnan natin dito ngayon, kung merong buhay na walang hanggan, ang sinasabi ni Jesus, ang sinumang lumapit sa akin, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang sinumang sumampalataya sa akin ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang sinumang sumunod sa aking mga utos ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang sinumang kumain ng aking katawan at uminom ng aking dugo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So binigyan niya na sa atin kung paano magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sumunod sa Kanya, tanggapin ang Kanyang mga turo at isabuhay natin ang turong iyon ng ating Panginoon. Ito ang sinabi ni San Pablo kung paano natin mararating ang buhay na walang hanggan. In fact, ang buhay na walang hanggan, nasa atin na nung tayo bininyagan. Tinanggap na natin yung biyayang iyon. Ang tawag ay eternal life. Yung buhay ng Diyos na ibinahagi sa iyo. Kasi hindi ka makakarating sa walang hanggang buhay kung wala kang pagka-Diyos. Kung wala kang katangian ng anghel. Katangian ng Diyos. Diba? Yun yung gustong sabihin sa atin, nandito na yung buhay na walang hanggan. Nasa iyo na. Nung ikaw bininyagan, simpleng-simpleng sinabi ni Jesus, binyagan niyo sila upang sila ay magkaroon ng kaligtasan ng walang hanggang buhay. Sila ay magiging anak ng Ama kapag sila ay bininyagan. So tayo bininyagan, naging anak tayo ng Ama. At kayo'y magiging templo ng Espiritu Santo. So ang Espiritu Santo ay bumaba sa atin nung tayo ay binyagan. Okay? So tayo ay pinamamahayan na ng Espiritu Santo. Tayo'y magiging kapatid ni Kristo. Diba? Kapatid ni Kristo. So, tayo ay magiging tagapagmana ng kaharian ng Diyos. At bukas ang langit sa atin. So, nangyari na sa atin. Meron na tayong sanctifying grace. Meron na tayong biyaya na nagpapabanal sa atin. Pinabanal na tayo, kaya lampas na sa daigdig na ito ang ating buhay. Yun ang gustong sabihin, nakuha na natin. Pero tayo, nandito tayo, ay nasa daigdig na ito, sa daigdig na ito, naglalakbay tayo. Maraming hamon ng buhay. Maraming tukso. Maaaring nalilito tayo kung paano natin isasabuhay ang walang hanggang buhay. Itong sinasabi ni San Pablo, mga kapatid, huwag ninyong dulutan ng pighati ang Espiritu Santo, sapagkat ito ang tatak ng Diyos sa inyo. Katibayan ng inyong katubusan pagdating ng takdang araw. Ano yung sinabi? Ang linaw. Huwag niyong palungkutin ang Espiritu Santo na nasa inyo ngayon. Kasi yan ang tanda ng katubusan. Yan ang dahilan kung bakit makakarating ka sa langit. Kasi nandiyan dyan sa iyo ang Espiritu ng Diyos. Katubusan pagdating ng takdang araw. Tandaan mo, nasa atin, nasa iyo, nasa iyo, nasa iyo, ang Espiritu ng Diyos. Huwag mong palungkutin. Huwag mong gawing frustrated ang Espiritu Santo. Pagpatuloy natin. Para hindi maging frustrated, malungkot ang Espiritu, sabing ganon, alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob. Ayan. Oy. Pag masama ang loob,
malungkot ang Diyos. Yung iba parang nangingitlog na sa sama ng loob. Hindi na nakaalis sa kanilang pakikipag-away. Hindi na naalis ang sama ng loob. Merong isang hari, sabi nga dito sabi niya, alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, galit at poot. Huwag na kayong mambubulyaw. Huwag na kayong manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Merong isang hari, Frederick yata yung pangalan nun, nakalimutan ko saan siya hari, pero kalaban siya ng England nung mga panahon na iyon. Alam niyo sabi nga nun ng pari bago siya mamatay, dapat ang lahat ng galit mo ay mawala. Hindi ka makakarating sa kalangitan. Kailangan ka magpatawad. Sabing ganon. Huwag ka nang masama ang pag-uugali. Naintindihan niya naman, pero kulang ang pagkaintindi niya. Sabi niya ganon, opo, Father, magpapatawad na po ako. Ayan, magpapatawad na po ako. Abay, sinabihan niya yung kanyang chancellor, yung isang namumuno doon. Sabihin mo, pinatatawad ko na siya, yung aking kalaban. Pero pagkamatay ko, tsaka lang ako magpapatawad. Pero di late na, huli na. Pero mo, minsan, kapag patay na yung tao, tsaka mo lang patatawarin. Di ba? O kaya pag ikaw ay namatay, dadaan sa babaw ng aking bangkay. Walang patawad. Hindi po ba? Napakahirap nun. Ang sinabi rito, magpatawad. Kasimple-simple. Para hindi malungkot ang Espiritu Santo sa iyo. Para hindi ka ma-stress. Para hindi ka magkasakit. Di ba? Magpatawad. At alisin mo na yung ugali ng pangbubulyaw, galit at poot. Huwag ka nang manlait at manakit ng damdamin ng kapwa. Sabing ganon, sa halip maging mabait kayo at mawain sa isa't isa. Magpatawaran tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Sa pagkatuwid, pag isinabuhay mo pala yun ngayon, isinasabuhay mo na ang walang hanggang buhay sa kabila. Sigurado ka na, kahit mamatay ang iyong katawang lupa, meron kang walang hanggang buhay. Diba? Minsan, alam lang natin, mamamatay naman ang lahat ng tao O mamamatay nga ang lahat ng tao. Pero ano bang paniniwala mo sa kabila? Ang alam mo lang, mamamatay ka. Total, mamamatay naman tayo Tahimik na ako sa kabila. Sino may sabi sa'yo tahimik ka sa kabila? Ha? Sinabi ba ng Diyos na tahimik ka sa kabila? Sabi nga, aatungal ka sa kabila. Diba? Kapag ikaw ay napunta sa hindi mo dapat puntahan. Kaya isipin ninyo, ang buhay na walang hanggan ay hindi sa katapusan ng iyong buhay sa daigdig na ito. Kung ano yung nararamdaman mo ngayon, kung ano ang pag-iisip mo ngayon, kung ano ang konsensya mo ngayon, yan ang parte ng walang hanggang buhay. Yang buhay mo ngayon ay parte ng sinasabi ni Jesus, ako ang buhay na walang hanggan. So, dapat mong intindihin yun. Ang hirap sa atin, ang laging sinasabi, total mamamatay na ako. Akala ninyo katapusan nyo na pag kayo'y namatay. Hindi ang katapusan. Yan ay simula ng bagong buhay, ng walang hanggang buhay. Yun po yung gustong sabihin sa atin sa pagbasa ngayon. Kaya nga, lupa man, langit,
na din. Di ba? Merong awit na ganyan eh. Kinantayan ng isang pari namin sa retreat eh. Lupa man ay langit na rin. Ibig sabihin, nandito na ang walang hanggang buhay. Sapagkat isinasabuhay mo na iyon at ang buhay mo ay karugtong ng buhay. Merong isang babae sa amin, medyo madamot siya. Medyo maramot. Payaman siya ng payaman. Yumaman naman talaga siya. Meron siyang dressing plant dyan sa mabait siya pero madamot. Okay? Palasimba nga siya eh. Maka-Diyos. Pero hindi niya maintindihan. Lahat ng kanyang gagawin ay merong napaka-importanteng kahulugan, kaugnayan sa walang hanggang buhay. Basta ang alam niya, nagsisimba lang siya. Alam niya, mabait lang siya. Okay? Alam niya, siya ay matagumpay, mayaman sa kanyang sariling pagsisikap. Meron siyang dressing plant, ang lalaki ng kanyang freezer. Ang freezer niya talagang freezer ng mga manok. No? Ang daming mga manok doon sa kanyang dressing plant. Okay? Isang araw, madamot siya. Kuripot pati siya sa pagpapasweldo. Ang sabi ng doctor niya, naku po, may cancer po kayo. Cancer? Ilang buwan na lang po akong mabubuhay. Naku po, mga 4 na buwan na lang po. 3 buwan. Naku, ang ginawa niya, hindi kasi maubos-ubos yung laman ng kanyang freezer. Ang tigas-tigas na ng mga karni doon. Siguro mga 2 taon na. Ibinibenta niya pa rin ang ibinibenta yon. Abay, isang araw, naubos yung laman ng freezer niya. Pinamigay ng pinamigay sa mahihirap. Kasi pinaghahandaan niya ang walang hanggang buhay. Sa palagay ko, merong mali. May mali doon. Oo, nagkaroon siya ng realization. Pero ang haba ng ating buhay, para isabuhay ang walang hanggang buhay, bakit kung kailan ka lang mamamatay, tsaka ka magpapatawad? Kung kailan lang mamamatay ang isang tao, kaya ka lang magpapatawad. Kung kailan ka mamamatay, tsaka ka lang pwede palang magpakain ng mga manok. Yan ang isang tanong. Di ba? Hindi ko naman sinasabi na ubusin niyo ang pera ninyo. Di ba? Para sa kabutihan ng ibang mga tao. Hindi ko sinasabi yan. Pero huwag ka namang magtrabaho sa huling yugto lang ng iyong buhay. Na ikaw ay magpapakabait. Na ikaw ay magiging mapagbigay kung kailan ka mawawala sa daigdig na ito. Ang sabi ni San Pablo, huwag niyong pabayaang malungkot ang Diyos sa inyong uri ng pag-uugali. Di ba? Pasayahin ninyo ang Diyos sa inyong pamumuhay. Maging mabuti tayong mga tao. Bakit malungkot kayo? Ha? Malungkot kayo ngayong araw na ito. Ha? O sabi mo sa katabi mo, huwag kang malungkot. Maging mabait ka lang. Mapagpatawad ka. Makakarating ka ng langit. Okay? Baka naman ang dami mong pera, tulungan mo naman ako. Ayan. God is good. All the time. Palakpakan natin ang Panginoon. Ngayon sa katahimikan ng ating mga puso, ang ating mga panalangin para sa ating kabutihan, kabutihan ng ating pamilya, ang ating hingin habang inaawit natin, ang alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos.
Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Taas natin ang ating mga kamay. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin ng Diyos. Pikit mo ang iyong mga mata. Damahin mo si Kristo na nasa iyo kasamang Espiritu Santo, ang walang hanggang buhay na sinasamahan ka sa iyong buhay upang maging karapat-dapat ka, tayong lahat, doon sa pangarap nating kabilang buhay. Dapat nating pahalagahan ang turong ito ni Jesus. Ito ang sentro ng ating pananalig kay Jesus. Hindi siya Diyos kapag wala siyang walang hanggang buhay. Sinabi niya, ako ang walang hanggang buhay. Kaya siya ay Diyos. Siya ang iyong inaasahan. Siya ang iyong pag-asa. Ating pag-asa. Kapitan natin siya. At itong Diyos na ito, nakasama natin, na siyang nagligtas sa atin, na siyang sasalubong sa atin, ito ang tumutulong sa atin. Kaya hingin mo sa araw na ito ang iyong kahilingan sa Kanya. Kung may mga problema, hingin mo yan. Kung may karamdaman ka, hingin mo ang mga solusyon. Hingin mo kung ano ang pwedeng mangyari sa iyo na mabubuti sa daigdig na ito, sapagkat ang Diyos na ito ay nagbibigay sa atin ng pinakamagandang regalo. Ibibigay niya sa iyo ang iyong mga kahilingan. Ibibigay niya sa iyo ang iyong mga pangarap. Kaya magtiwala ka sa Panginoon mong kasama sa iyong buhay. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Salamat po sa kaligtasan. Salamat po sa pag-asa na binibigay mo sa akin. Salamat po. At sa misang ito, ipinapangako ko, magpapatawad ako. Sa misang ito, ipinapangako ko na hindi na ako magiging mapambulyaw. Hindi na ako mapang-away, mapanglait. Yan ang hinihingi mo para mapasa amin lalo ang walang hanggang buhay. Bakit hindi ko yan magawa? Ngayon ay gagawin ko, Panginoon. Alang-alang sa aking ginugusto ang buhay na walang katapusan sa piling mo. Salamat po, Panginoon, sa realization na yan. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Upang tayo ay kunin
Sabihin mo sa katabi mo, merong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit ka kay Jesus. Sabihin mo, merong magandang mangyayari sa iyo.